Ito na nga, Nedises, ang pinakamurang 4x4 automatic pickup na mabibili nyo ngayon sa buong Pilipinas. Pero ang tanong, sulit nga ba siya para sa presyo niya? Maaasahan? Alamin natin ngayong araw at silipin itong GWM Cannon S-Lux 4x4. Tara! Oo, tama, narinig nyo, Nedises. Ito na ang pinakamurang 4x4 pickup na automatic transmission na mabibili nyo ngayon sa Pilipinas. At ito lang din ang nag-iisang 4x4 pickup ngayon na mayroong all-wheel drive. O diba, ganun kalupit tong sasakyan na to. Pero bago pa tumaas ang kilay ng iba, gusto ko lang sabihin sa inyo na nakakuha ito ng 5-star sa Australian ANCAP. At hindi basta-basta ang standard nila dun, ha. At the same time, napakaganda rin ng feedback ng mga unang nakagamit nito sa Australia. Kung mapapansin nyo, Nedises, mid-size pickup lang ang category nito. Pero yung itsura niya parang full size na. Siguro sabihin ng iba, hindi, maliit ka lang eh. Pero may point of comparison ako. Naalala nyo last time dahil nag-review tayo ng Ford Raptor. Pag nakita nyo sa personal, Nedises, mapapansin nyo agad itong napakalaking front grills niya. And syempre, dahil hindi pa nga ganun katalamak itong brand na to dito sa Pilipinas, stand out ka talaga sa kalsada, lalong-lalo na itong pinaka-brand niya dito sa unahan. Ayun, napakalaki. Magkataka iba kasi alam nyo naman, di ba, pili lang ang players ng pickup dito sa atin sa Pilipinas. Pero itong isang to, mapapatingin talaga sila at iisipin, ano ba yung daladalang pickup niyan? Mukha kasing malaki. Tingnan nyo dito sa gilid. Kung makikita nyo dito sa gilid, Nedises, mas litaw na litaw yung pagiging malaki niya at parang somehow kamukha siya para sa akin nung Nissan Patrol na SUV. Lalong-lalo na meron pa siya ditong front fender garnish to complete the look. Tapos meron din siyang built-in, of course, sa stepboard. Meron din brand doon sa kanyang tapakan. Napaka-useful niya para hindi tayo mahirapan pumanik dyan. Meron tayong 18-inch na mga gulong and sigurado, mas gaganda pa ang itsura nito kapag napalitan na natin ng all-terrain tires. Meron din tayong power folding side mirrors na mayroong repeaters at saka kung makikita nyo may camera, papakita ko sa inyo mamaya. Meron siyang 360 monitor, o diba? Para sa ganitong category at presyo, sulit na yon. Isa pa sa napansin ko, medyo mahaba itong kanyang nasa may banda second row, kaya maluwag sa loob. Silipin natin. Tara. So makikita nyo yung second row niya, Nedises, very comparable siya sa mga next generation na Ford Ranger kasi napaka-spacious ng kanyang second row. Isa kasi sa mga problema sa mga pickup, medyo masikip yung kanilang second row, kaya hirap kung magtatatlong pasahero. Pero dito, maliit yung kanyang center tunnel, kaya kasyang-kasya easily kahit tatlong adult size or malalaki pang pasahero yung isakay nyo dito sa likuran. Astig, di ba? At hindi rin tinipid yung amenities niya dito sa second row, kasi makikita nyo meron siyang aircon vents. Tapos, meron din tayo ditong 12 volts sa power outlet na USB Type A. And of course, meron din tayo dito sa saksakan or yung home socket. Last time nga, nung bumili kami ng electric fan, itinry namin dito sa likuran at gumana naman siya. So, perfect na perfect to kung magka-camping kayo dahil meron na kayong saksakan dito sa loob. O, di ba? How convenient is that? Ituloy natin yung usapan dito sa loob maya-maya. Tingnan muna natin yung iba pa niyang specs and features sa labas. Tara, ano nga ba may offer niya pagdating sa engine? So ito yung kanyang engine bay, yung mapapansin nyo, sobrang linis niya and hydraulic na din siya. Mag-stay na yun into place. Bababa mo lang din ulit para sumara. What we have here is a 2-liter turbo diesel engine that can produce 161 horsepower at 3,600 RPM habang meron naman tayong maximum torque na 400 Newton meters at 1,500 RPM. That's quite decent para sa category niya. Comment nga kayo kung agree kayo. Bukod pa dyan ay 8-speed automatic transmission din siya at napakaganda nung kanyang rev match kapag ka naimaneho mo na. Dahil diesel, compared to gasoline, of course, mas maganda yung magiging konsumo nyo ng fuel efficiency dito sa sasakyan na ito. And of course, gaya na sinabi ko sa inyo ay all-wheel drive na po siya. Medyo somehow na feel ko, meron siyang rear wheel bias, pero mag-i-equalize naman siya once na pinutin mo yung 4 low na button dito. At perfect yan para sa mga nag-off-road. Magagamit nyo talaga siya. Dahil yun naman talaga yung essence kung bakit tayo kukuha ng 4x4 na pickup truck, di ba? Nakakatuwa si GWM dahil binigyan niya tayo ng choice for that hobby. So hindi lang siya yung pamporma na pickup, kaya-kaya niya talaga mag-perform even doon sa mga nag-trail at off-road talaga. Meron nga pala siyang tatlong driving mode na ma-enjoy ninyo, Nedises. Meron siyang eco mode na kung saan kapag naka-turn on yung eco mode ay mata-turn off yung kanyang all-wheel drive, kaya magiging 4x2 na lang siya. Mas mabisa to, of course, para sa fuel efficiency. Ngayon, kapag ka naka-standard or normal mode ka naman ay ma-activate na yung inyong all-wheel drive. Pero mapapansin mo na rear wheel bias siya or mas umiikot yung likuran na gulong niya compared sa unahan. Pero dahil doon, mas balance at makikita mo super aggressive nung sasakyan na to kapag nag-perform na. And yun naman talaga yung gusto natin dahil masaserve niya yung purpose niya, which is a workhorse para sa atin na gusto talaga ng isang pickup truck, diba? And of course, kapag biting ka pa sa normal mode, ay meron din tayong sports mode na ma-activate yung all-wheel drive niya plus torque on demand. So, mas mararamdaman mo talaga yung bulusok at automatic
i-distribute yung ikot para sa unahang gulong natin. Kapag kakailanganin natin in some situation ng all-wheel drive for the front wheels, ay kayang-kayang ibigay ito ng pickup na to within 200 milliseconds. Ganun lang kabilis. Instant. Kaya masasabi natin, they focus on the aggressiveness netong sasakyan. Dahil nag-focus sila sa performance sa sasakyan na to, we can expect around 8 kilometers per liter para sa city driving on eco mode and 11 kilometers per liter naman sa highway. Para sa iba siguro, medyo malakas siya sa gasolina, pero dahil nga nagpe-perform naman siya ng husto, masasabi ko na sulit naman yung extra gas consumption na yon para dito sa pickup truck na ito. Kung i-compare ko siya sa ginagamit ko na gasoline type engine, mas matagal pa rin talagang maubos itong diesel given the fact na tumataas na rin ang presyo ng diesel ngayon. Pero para sa akin, sulit na sulit ko naman siya. And of course, nagbabago din yung weight ng kanyang steering wheel depende sa mode. Kapag ka naka-eco mode ka, mas magaan siya. At kapag naka-sports mode ka, mas bumibigat naman siya. Pero pwede mo siya i-configure manually doon sa button na nasa loob. Isa pa pala sa mga flex mo sa kanya Nereses ay makikita nyo, naka full LED na rin yung kanyang headlight, pati na rin yung daytime running lights niya. Sequential yung kanyang signal lights. At ang malupit pa dyan Nereses ay automatic na yung kanyang headlight. At kung dadaan ka naman sa mga medyo madidilim o kaya naman medyo ma-fog like Baguio or Tagaytay, ay meron din siyang halogen type na fog lamps. So for me, mas visible kapag ka kulay dilaw yung ilaw ninyo, lalong-lalo na sa mga ganong sitwasyon. And even kapag umuulan. So that's a good job. Tingnan naman natin yung likod niya, Nereses, which is ito yung pinaka-purpose ng ating workhorse na pickup. So mapapansin nyo, dito lang yung GWM na logo natin. May camera din tayo dito. Tapos LED na rin yung kanyang mga tail light and super appealing niya para sa akin. Lalo-lalo na kapag nagpepreno ka, yung ilaw niya, nagustuhan ko rin yung stamp lamp niya doon sa pinakataas. Meron din siyang plate light para sa ating plaka, the GWM font. Tapos ito pa maganda sa kanya. Buksan natin ha. O, diba? Hindi bumabagsak dahil assisted na yung kanyang lift gate. Tapos, dito sa itaas, ay meron pa tayong built-in na bed liner. Ayan, no? Sa mga magtatanong naman kung kasya motorsiklo dito, kasyang-kasya naman po at nakapagkarga na nga kami. Nung na-review natin na QJ Motor Torino na pinick up natin sa Caloocan, kasyang-kasya dito yung regular size na motorsiklo. Pero even big bike, I think kakasya dito nang nakabukas ito, of course. Yung size niya kasi dito ay kagaya lang din naman sa mga iba pang pick up. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay meron na siyang style bar na built-in. So, straight out from the casa, akala mo nagpalagay ka na ng style bar dito na aftermarket. Pero, stock lang po yan. Wala din siya mga saksakan dito, pero of course, may mga hooks naman siya na kung saan kung magkakarga ka, eh dyan mo pwedeng ikalang yung mga tali. Matibay din tong kanyang pinaka lift gate. Ayan, nakakatayo pa nga tayo dito. Perfect na perfect para sa mga nagnenegosyo or gusto nyo naman barkada, pwedeng tumambay dito or pwedeng pang camping, bundukan or off-road. Sarap sa pakaramdam, di ba? Meron nga din pala tong payload capacity of 1,050 kilograms, Nereses. Okay na okay, pangkarga. Meron nga pala tong ground clearance na 232mm. Regular na siya para sa ganitong mid-size pickup. And dahil ang point of comparison ko sa daily drive ko ay isang sedan, sobrang na-enjoy ko siya kasi wala kang duda na pumunta kahit saan ka ma-invite or kahit saan yung dapat mong puntahan. Lubak-lubak man yan, may baha or maputik, kahit saan mo dalhin, kayang-kaya talaga ng pickup. Kaya doon ako natutuwa talaga yung confidence na binibigay sa'yo ng pickup kapag ka babiyahe ka. Parang kahit gaano kalayo at kahit sang sulok, pwede mo siyang dalhin. Meron na din pala siyang built-in na roof rail na functional to ha. Tapos shark fin na rin yung kanyang antena. Napakalinis, di ba? Nagustuhan ko rin tong kulay silver na colorway kasi hindi siya dumihin. Actually, umulan at tumaraw nga parang malinis na malinis pa rin siyang tignan Kung kayo papipilian Nereses, anong kulay ang gusto ninyo para sa ganitong pickup? Comment nyo nga sa ibaba. Pagdating sa interior Nereses, nag-expect tayo na magiging rugged din yung interior niya na kayang sumabay kung halimbawa mag-off-road tayo. Pero baliktad dahil somehow napaka-social nung loob niya. Dito pa lang sa kanyang seats, kung makikita nyo, leather yung kanyang mga seats. Tapos, power adjust pa yung kanyang mga seats, both sa driver at sa angkas. So, diba? Ang sarap i-flex niyan. Social na social yung inyong mga seats. And of course, modern na rin yung kanyang mga features dito na masasabi kong top-notch talaga para sa kanyang category. We still have our physical knobs na kailangan natin. At syempre, mas gusto din ng mga driver na mayroong mga physical knobs compared sa full touchscreen na lang yung inyong mga controls. Dito, lahat ng controls mo, mayroong physical knobs and buttons. Meron din tayo 9-inch na infotainment system dito with Apple CarPlay and Android Auto. O, diba, Stig? Bukod dito sa touchscreen infotainment natin ay fully digital na rin yung kanyang meter panel. Leather wrap din yung ating steering wheel na adjustable. Both
tilt, and telescopic. May paddle shifters din tayo na super responsive, kaya dun sa mga medyo naghahanap ng manual feels ay mafe-feel nyo talaga siya dito dahil sa kanyang paddle shifters. May mga soft touches din tayo dito sa unahan, pati na rin kung makikita nyo yung mga doors. Napaka-luxurious nung kanyang stitching na diamond shape. And sa mga cup holders naman on both doors ay kasya yung mga regular natin na tumbler. Tapos akala ko siya wala siyang cup holders dito kasi bukod dito sa lalagyan ng coins ay para siyang drawer. Nauusod pala siyang ganun. Tapos makikita mo na dito yung mga cup holders niya. Isang malaki at isang regular. Isa pa rin sa napansin ko sa kanya ay meron na din siyang USB Type A dito para siguro sa mga magkakabit ng mga portable na dashcam. Pwede din dito. And auto-adjust na rin yung kanyang rear view mirror. Meron din tayong mga vanity mirrors here pero wala pa siyang ilaw. Nandito naman yung kanyang pinaka-ilaw. And also, napansin ko, meron din siya nalagyan ng shades dito sa driver. Ito, nalagyan siya ng shades. Pero how I wish na sana grab bar na lang yun nandito kasi wala siyang grab bar para sa pag-akyat ng driver. Convenient sa akin kung nandito yung lagayan ng shades tapos at least may grab bar man lang for the driver. But hey, di naman natin kailangan ng grab bar, diba? Nandito naman lagi yung ating kamay. At least meron siyang center armrest na may cubby holds. Napaka-spacious din yung kanyang cubby holds. Pero hindi pa siya chiller ha. Pero napakadami mo nang mailalagay. Meron din siyang glove compartment of course. May wireless charging pa nga pala siya, not to mention. At kung mapapansin niyo, napaka-social nung kanyang pinaka-shifter dito. Dahil automatic na nga rin siya. Wala na tayong conventional na handbrake, kundi park button na lang dito. At saka meron ding auto hold. Ito nga yung sinabi ko kanina na kung gusto mo ng equal na ma-distribute yung kanyang power sa unahan at likuran na gulong, pipinutin mo of course itong 4 low. Wala na siyang 4 high dahil yung kanyang all-wheel drive ay automatic na. Napakatalino na rin at mapapansin mo na depende sa dinadaanan mo ay nag-a-adjust na rin talaga siya. And of course, dun sa power mode. Dito mo nga rin pala ma-adjust yung bigat ng manibela mo and of course, yung different modes. Bukod pa doon ay meron din tayong dalawang charging port, isa for the connectivity, isa for the fast charging. Tapos meron din siyang cigarette lighter na ako nilagyan ko na siya ng adapter para maging charger na rin. Naka-power windows pala to para sa driver. Tingnan natin kung may anti-pinch. Okay. Meron siyang anti-pinch. Hindi ko nilagay yung kamay ko, baka mamaya wala eh. May nakaharang na object, bababa siya para maiwas maipit, no? Para siyang merong carbon na dito. Tapos, ang ganda rin ng style ng mga aircon vents niya. Meron siyang kanyang style compared sa ibang sasakyan. Isa pa sa nagustuhan ko habang dinadrive ko itong sasakyan na to, Nedices, I've been using this for over 1 week now. Kung mapapansin yung first impression ride ko sa kanya, hindi ako nanibago coming from a sedan. So, kung tutusin ay beginner pa ako pagdating sa ganitong size ng pickup truck. Fully loaded na siya sobra sa mga safety feature and modern features kagaya ng adaptive cruise control. Tapos gamit na gamit ko yung 360 view monitor niya dahil kitang-kita mo bawat sulok ng dadaanan mo. Kasi ako, nag-aalangan ako nung una kung kakasya ba ako doon. Pero dahil doon sa kanyang 360 degree camera, makikita mo nakasya ka pala doon sa mga akala mong hindi ka kakasya. At the same time, meron siyang ilaw doon sa magkabilang gilid na nagbibip at nagbiblink kapag ka merong malapit na object sa'yo. Ilan pa sa kanyang mga driver assist aids ay ang mga sumusunod: emergency braking, cross traffic alert, forward collision warning, lane keep assist, lane centering assist, lane change assist, lane departure alert, at traffic sign recognition. Isa rin sa napansin ko sa kanya, Nedices, nare-recognize niya rin kung ano yung speed limit dun sa certain na lugar. Napakatalino na itong sasakyan na to. At the same time, kapag ka lumiliko ako at medyo lumalagpas ako sa linya, ay nadedetect din yun na itong sasakyan, kaya pinapanatili kanyang nasa gitna at nasa linya mo. Automatic na gumagalaw yung inyong manibela. Mararamdaman mo siya habang nagdadrive ka. Super good to para sa mga beginners or even if to yung magiging first ever vehicle ninyo, ay siguradong matututunan nyo siya kaagad dahil sobrang user-friendly niya. Habang tumatagal na ginagamit ko itong GWM Canon S-Lux Nedices, ay medyo nakabisado ko na siya. And for me, for a pickup truck, in-expect ko na mas mabigat yung steering wheel niya. It feels like a pickup. Pero sa point of comparison ko, medyo malambot din talaga yung steering wheel niya. Lalong-lalo na itong mga bagong labas ngayon. Pag nakabisado na siya ng katawan mo, kayang-kaya mo na din yung mga sharp corners and curves dahil makakabisado mo na kung ano yung body roll na mangyayari sa pickup mo. Depende kung gaano ka-sharp yung curve. So alamin naman natin kung kamusta ang pakiramdam ng mga pasahero dito sa pickup truck. Doon tayo sa likod. Bukod dun sa premium cabin experience na mararamdaman nyo sa unahan, Nedices, meron din siya of course na center armrest para sa inyong passengers. Kaya relax na relax lang siya dito. Ang wala sa kanya ay yung cup holders para dito sa center armrest. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay pwede mong iangat ito. So para sa mga gusto talaga na extra storage, lalo na kung sobrang dami mong ikakarga, let's say businessman car, may mga supply ka na dapat ikarga, pwede mong iangat itong mga upuan niya para magkaroon ka ng extra space dito at mas marami kang mailagay. O diba? Ang angas nun. Sobrang dali lang din niya ibalik. Hilain mo lang to, then baba mo.
Kahit anak ninyo, kayang-kaya siyang iangat at ibaba. So, para naman sa comfort ng sasakay dito sa inyong passenger or even me as a driver, isa rin sa napansin ko sa kanya is medyo bouncy siya even kahit may karga na ako. Kasi ibang pick-up, parang naghahanap lang ng karga. Kapag may karga na, mas okay na yung suspension. Pero this one is medyo on the bouncy side siya ng riding experience. So, expected naman yon para sa ganitong klaseng category. But for me, it's somehow tolerable naman kasi as time goes by, medyo makakabisado mo na rin naman kung gaano ka-bouncy yung iyong sasakyan. Kaya mag-aalalay ka na lang din kapag merong mga lubak-lubak. Ang GWM Canon S-Lux 4x4 ay nagkakahalaga ngayon ng 1,498,000 pesos. At para naman sa kanyang 4x2 na pinakamurang variant or entry level ay nagkakahalaga naman ito ng 1,198,000 pesos. Dahil mahilig nga tayong mga Pinoy sa compact at talagang masusulit natin na truck at pwedeng ipangharaba sa sasakyan, palagay ko, only time will tell para mapatunayan na sasakyan na to na reliable siya pagdating sa performance at sa durability. Para sa inyo netizens, sulit ba itong Canon S-Lux 4x4 ng GWM? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kaya ibang mga sasakyan or motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye!